Miss Millennial Philippines 2019 is brought to you by Potency, Mega Sound Smart Pro Videoke, Philippine Airlines, Efficacent Oil, Nescafe Creamy White, Lola Remedios, Skyflakes, and Mang Inasal. Provinces na ang malilibot natin ngayong araw. Grabe, akalain mo yun. Ika 40 na. At palapit na ng palapit din ang Grand Coronation Day para sa ating mga Miss Millennial Philippines. Ito ang mga naghihintay sa kanila. 500,000 pesos. Wow. House and lot from Lysandra. Brand new Suzuki Ciaz GLX. And of course, the most coveted of all, the Miss Millennial Crown. Grabe naman. Grabe. Wala akong masabi. Bongga. Ito naman ang papasyalan natin ngayon. Pinagmamalaki ng Pilipinas ang most beautiful island at most beautiful beach sa world. In the world. In the world. Ako, curious ako as to what she's going to show us. Yes. Kasi talagang bisitahin tong Palawan eh. True. Kaya tawagin na natin si Miss Millennial Palawan 2019, Princess Jean Larona. Fall in love with the world's best island. As Mutya ng Palawan 2018 takes pride the beauty of her land. Princess Jean Larona, Miss Millennial Palawan 2019. Mayad na adlaw sa kanindong tanan, Dabber Cats. Ako po si Princess Jean Larona, ig-alin sa pinakamatinlong puros sa buong kalibutan, ang Palawan. Si PJ. Hello po. PJ. Hello po. Hi, PJ. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na nasaksakan ng ganda talaga ang Palawan. It is known the world over. Yes. Pero, Paraiso talaga siya. paano nyo na-preserve na ganun kaganda ang inyong probinsya? Naku po, kung di nyo po natatanong, lahat po ng tao, simula po sa simpleng mamamayan hanggang sa gobyerno ng Palawan, lahat po sumusuporta sa lahat ng programa na ikakaganda at kakapreserve ng aming environment. Dapat Kaya lang. naman. Kaya po kahit gaano karaming turista, kung ano po yung pwedeng i-share sa mga tao or kung ano po yung pwedeng i-preserve po namin. Pero yung mga hindi na para lang po talaga sa kalikasan, para sa kalikasan lang po. Kaya nga naman siya tinaguri ang world's best island. Opo. At the last ecological frontier Yes of po. the Philippines. Yes. Pero ito'y known din as the cradle of Philippine civilization. Bakit nga ba, PJ? Yes po. I want to share na yung Palawan po, nabansagan po siyang Philippine Cradle of the Philippines dahil po meron pong natagpuan na sa isang cave, ang tawag po dito ay Tabon Cave. Meron pong Tabon Man na natagpuan, which is to believe na 20 to 24,000 years old na po. 1,000. Opo. So, parang 24,000 Parang years old. mga first Pinoy sa ito. Opo, sila na po talaga yung survivor na taga-Palawan po. Tapos, na-save yung... Opo. Nakita. Tsaka lang, Natagpuan tsaka mo. lang po sila natagpuan. Kaya sobrang proud po yung mga tao sa Palawan na meron palang ganun na katagal, katutubo. Wow. So, super proud po kaming lahat. Siyempre, nakaka-proud naman talaga. Opo. PJ, ipakita mo na sa amin ang ganda ng Palawan. Inaanyayahan ko po kayong lahat. Tara, samahan niyo po akong tuklasin, lakbayin at lahat ng likas na yaman ng Palawan. Mayad nga adlaw sa kanindong tanan, Dabber Cats. Halina't samahan niyo akong lakbayin at tuklasin ang natatanging ganda ng aking probinsya, Palawan. Hello, Dabber Cats! Andito tayo ngayon sa Inaladuland Resort na ang ibig sabihin ay Motherland. Amos, tara! Ang
Inaladaland Island Resort ay isang 12-ektaryang pribadong isla na kilala sa karamihan ng mga lokal ng Port Barton, San Vicente bilang German Island. Matapos ang mga taon na kilala bilang Aleman Island, ay napagpasyahan na ang orihinal na pangalan na Inaladaland ay muling maibuo bilang pinakabagong camping paradise sa Palawan. Tara, Dabbercats, tikman na natin ang binaisang lapu-lapu. Harap. Tigdulan, largest mangrove forest in San Vicente. Ang Inandeng River ay isang ilog na nagkokonekta sa dalawang lugar sa San Vicente, ang Inarayan at Landeng. Ang Long Beach sa San Vicente ay isa sa pinakamahabang puting baybayin sa Pilipinas. Sinasabi ng ilan na ito ay 3 beses na mas mahaba kaysa sa beach sa Boracay. Totoong nilalakad nito ang 3 nayon sa San Vicente. From the last ecological frontier of the Philippines and one of the best islands in the world, Palawan. I'm Princess Jill Lorana, your Miss Millennial Palawan 2019. Nabighani na naman tayo sa ganda ng Palawan. At hindi nila tinouch yung mga popular na spots sa Palawan. Yes. Pero ang ganda-ganda na nung At pinakita. saka ang dami pa rin, Undiscovered. diba? Opo, Totoo. mas marami pa pong pwedeng puntahan. Yun nga lang, kulang talaga yung oras para puntahan lahat ng Oo. magaganda. Pero kung white beach lang po, gano'ng kalinaw yung tubig, kahit lumangoy pa po kayo kasama ng mga pagong, kayang-kaya po yan i-provide ng San Vicente, Palawan. Galing. Okay, let's talk about your pasalubong, PJ. Yes po. Parang mga favorites namin lahat ni Luan tong dinala mo. Seafood po and fruits. Pero number 1 po, seafood. Meron po tayo ditong alimasag. Kanina po, we featured mangrove forest po. Yung alimasag po, mga alimango. So dahil po likas kami sa ganong halamang dagat, opo, doon po sila tumitira ng itlog. Marami so yung doon. food Sa po, mangroves. crabs, opo, alimango. Tama. Yun, marami po Kaya talaga. mahalagang i-preserve yung mga mangrove forest Yes. natin eh. Dahil Opo, marami nagre-rely sa kanya. Opo, at hindi lang po siya tirahan ng mga lamang dagat, kundi sila din po yung nagsustop ng mas malakas na wave na pumunta sa lupa. So, So, mga mas malaki nakaka-avoid po ng mga- talaga yung... Yes. Tsunamis. Oo, yung mga ganyan. Opo. Ano pa? Bukod sa seafood, paano naman yung allergic? Anong kakainin nila? Ayun, kung allergy po kayo, meron po kaming mga fruits. Ayan, Mangga, napakarami pong taniman ng mangga. Minsan nga po yung taniman ng mangga, yung iba nakabagsak na lang, dadaan ka, pwede ka na pumitas. Pwede. Oo, pwede. Tapos, meron din po kaming kasoy. Yun. Ayan, kilala rin ang Kasoy. Palawan sa Oo. kasoy. Opo. Yung, actually po, Palawan po yung may pinakamalaking nagpo-produce po ng kasoy kasi sa amin po yung pinakamalaking taniman ng kasoy. Tama. Super sarap po kahit namumuti na yung dila mo kakakain. Okay lang. Favorite mo siguro ang kasoy, no? Dito ka, PJ, sa gitna. Thank Baka you, biglang PJ. akalain nila ako yung lalaban. Kung nagpaplano po kayong pumunta ng Palawan at isama yan sa inyong travel list, meron pong budget tour tip si PJ. Just visit Eat Bulaga's Facebook page para sure ball na maganda yung mga pupuntahan nyo. That's right. Maraming salamat din sa mga kababayan ni Miss Millennial Palawan para sa inyong mga pasalubong, lalo na po sa tourism at local government ng Palawan. Thank you! At i-follow nyo lang si Miss Millennial Palawan sa kanyang social media accounts to learn more about her province. PJ, may regalo ka mula sa kasama namin naghahatid ng Miss Millennial Philippines, katulad na lamang ng Potency, the beauty of immunity. May matatanggap ka ring Mega Sound Smart Pro Video Kit, experience music, and more. May more than 18,000 songs ka na, may free 2-year song update pa. Meron ka ring efficacent oil, araw-arawin mo. Ang Miss Millennial Philippines ay inihatid din ng Nescafe Creamy White. Mas masarap ang buhay pag walang pait. Mang Inasal, 2-in-1 laki, nuot sa sarap.
Lola Remedios All Natural Supplement, Lola Remedios ng Pinoy. Ng Skyflakes, asahan mo. At ng Philippine Airlines, fly with Philippine Airlines, the heart of the Filipino. PJ, invite mo na ang ating Dabber Cats na pumasyal naman sa iyong probinsya. Ayun, Dapper Cats, I'm inviting you to please experience the best island, the world's best, friendliest island in the world as well. Lahat po kayo welcome, local or international tourist po. Lahat po kayo handang, welcome po kayo sa Palawan. Thank you po. Yay! Thank you, Bash! At maraming salamat din kay Miss Millennial Palawan, Princess Jean Lerona. Thank you, Princess! At sa Lunes, Dabber Cats, umpisa na ng Talent Week ng ating mga Miss Millennial candidates. Napawaw tayo sa mga probinsya nila. Ngayon naman, mas makikilala at mas malalaman pa natin ang kanilang kultura. Dito lang yan sa Miss Millennial Philippines 2019! Sumugod na tayo sa barangay. One for all for one na. Miss Millennial Philippines 2019 grand winner will receive 500,000 pesos. She will move into her house and lot from Lysandra. Alat ka dito. And drive home a brand new Suzuki Ciaz GLX. She will also wear the crown, which stands for the strong, independent young Filipina who has a heart for her hometown. It's a crown pit for the next Miss Millennial Philippines.